Maligayang pagdating sa Flying Wheels. Ako si Craig at ito ang aking 2013 Ford Mustang Gran Turismo na may 5 litrong Coyote na makina at 6 na bilis na manual na transmission na binili ko lang ng 4,500 at $70. Pinag-uusapan natin ang 100 horsepower na rear-wheel drive na kotse na mas mura sa P4,500. Kita nyo naman, magaspang at pangit ito. At sa video natin ngayon, hindi lang natin ito bubuhayin muli. Ibebenta natin ito para kumita, pero mag-e-enjoy muna tayo dito. Ako si Craig ng Flying Wheels at ito ang bago naming proyekto. Sabi ko, babalik tayo sa basic at lalaki kita natin sa kotse na to. Tara! May binili ako na baka pagsisihan ko. Pero pwede ring maging masayang proyekto. Tara, tingnan natin. Sasabihin ko sa iyo na may reconstructed na titulo ito. Manual transmission ito. At sasabihin ko rin na V8 ito. Sana maging maganda ang karanasan. Handa na. 3, 2, 1, ito na. Bumili ako ng 5 litro na Coyote Mustang Gran Turismo na may pangit at kalbong gulong. Saludo ako sa alignment guy. Wow! Hindi ko pa nakita ang gulong na ginamit sa gilid na nag-iwan ng labi. Grabe, ayoko ng mga gulong. Reconstructed title din ito. Nalalaglag ang salamin, glass panel ang bubong, at may nakakatawang side scoop. Dapat silver ito, di ko gusto ang itim. Akala ko parang, ano nga yung spray na ginagamit ng mga tao sa kotse nila? Parang vinyl, kung ano man yon. Ayoko ng Coyote decal. Pwedeng ayusin ang bumper, pakintabin ang headlight, pinturahan at pati ang fender. Mas pipiliin ko na lang bumili ng pamalit na fender para sa Silver Mustang kaysa magpintura dahil wala akong paint shop dito. Hindi naman ganoong kasama, madumi at magaspang lang. Kung papalitan ng factory na gulong, ayos na siguro. Tanggalin na lang ang mga spike at pinturahan ng silver ang gulong. Mali rin ang sukat ng mga gulong. Para sa akin, pangit ito at karaniwan na itong problema sa Mustang. Lalagyan natin ng pandikit at lilinisin, yan na parang may amag. Takot ka bang umupo dito? Grabe kalaspag ng swede sa manibela, nakakadiri. Ayoko na talagang hawakan, pero ito kung bakit ko binili. Ang tigas ng clutch. Mukhang kailangan din natin palitan ang baterya. Binili ko ito dahil sa mahusay at malusog na tunog ng 5-liter V8 na may manual transmission. Sulit ang makina at transmission sa 5,000 na ginastos ko, kaya ko binili ang kotse na to. Kung interesado sa engine swap, bagay ito. Kaya nating ayusin at ibenta ang sasakyan at magiging maganda ito para sa atin. 2 linggo ang lumipas. 2 linggo na ang lumipas. Mahaba ang kwento, pero ang Mustang na ito ay nasa auction at kukunin namin. Tingnan natin kung aandar siya. Sa nagastos ko, sulit na ang makina at transmission. Yung LS na manual transmission, 7,000 lang ang makina at transmission. Dahil sa dami ng swap, pati Coyote ngayon ganun na rin. Kaya pakiramdam ko panalo pa rin ako dito. Ilagay natin ang positive sa positive kung medyo mas mahaba pa tayo. Tingnan natin kung makakakuha tayo ng kuryente at marinig ang ungol ng Coyote. Angal, angal, umangal ang mga Coyote. Sige, tara na baby! Wow, ang tigas ng clutch na yan. Wala. Ayan na. Wow, ang laki niya. Pag-usapan natin ang specs ng 5-liter Coyote Ford Mustang Gran Turismo at kung bakit astig ito. Noong high school, nagkaroon ako ng 69 Ford Mustang. Mayroon itong 102 cubic inch V8 na 5-liter engine. Ang 3 o 2 V8 ay ginamit hanggang dekada 70. Tapos tinawag nilang 5 punto ang 3-0, 2 displacement noong dekada 80. Ngayon bumalik sila gamit ang point. Sa bagong Ford Mustang, ang 5-liter ay may dual overhead cam V na tinatawag na Coyote. Ang naturally aspirated engine ay may 120 horsepower sa 6,500 revolutions per minute gamit ang premium gasolina at 70 foot-pounds ng torque sa 4,250 revolutions per minute. May optional itong 6 na bilis na manual transmission o 6 na bilis na automatic select shift. Ngayon, kung alam mo ang tungkol sa Mustang, alam mo na rear-wheel drive lang talaga sila. Ang kotse ay umaabot mula 0 hanggang 60 sa 4.9 na segundo may top speed na.
146 na milya bawat oras at natatakbo ang quarter mile sa 13.5 segundo sa 108 milya bawat oras. Ayon ito sa mga independenteng pagsusuri. May pinagsamang fuel economy ito na mga 19 na milya bawat galon, pero umaabot ng 25 hanggang 26 na milya bawat galon sa highway, depende kung anong transmission ang gamit nito. Ang manual coupe na tulad ko ay may bigat na 3,600 lbs, may 4 na upuan, independent rear suspension at rear limited slip differential. Maganda sa kotse na ito ang track app para sa performance monitoring na may G-forces acceleration at braking, pati selectable electric power assist steering. Narito ang 5 kawili-wiling katotohanan tungkol sa Ford Mustang Gran Turismo 5-liter. Ang Coyote V8 5-liter ay tumaas ng malaki ang lakas sa modelong 13. Kaya ang 5-liter engine ng Gran Turismo ay tinuno sa humigit kumulang 420 horsepower. Ito ay mas mataas kumpara sa lakas noong nakaraang taon at tumulong na gawing mas moderno ang performance at dating ng Mustang. Ang track apps na binanggit ko ay dating built-in performance tool. Nagdagdag din ang Ford ng feature para masukat ng driver ang takbo mula 0 hanggang 60 at quarter mile. Sinusukat nito ang G-forces at braking distances na astig para sa mga track enthusiast. Ngayon, nagkaroon din ng mid-cycle facelift ang 13. Ang 2013 na modelo ay may bagong panlabas na disenyo, ilaw, grill, mas magandang shifter at amenities sa loob kumpara sa dating S197 Mustang. Ngayon, may Gran Turismo track package ang Ford na may engine cooling, torsion, limited slip differential, Brembo brakes at summer tires para sa seryosong driver. Malinaw na alam natin na napakalaki ng kasikatan ng Mustang sa social media. Kilala talaga ito dahil sa mga banggaan, aksidente, at mga epic fail. Ngayon, ipinakita ng Ford na ang Mustang ay isa sa pinakasikat na sports car sa Facebook. Pinapakita nito kung paano sumikat ang modelong ito sa kultura, hindi lang sa dealership. Alam din nating kalaban nito ang Camaro SS at Challenger Road Track. Nakatago na siya at ibabalik sa shop para agad ayusin. Hindi pa siya aandar ngayon, pero mamaya ay aandar na rin. Sa loob, mabaho, amoy puwit ng unggoy at sira na ang suwede na manibela. Tingnan mo yung dumi sa upuan papunta likod. May side scoop tayo. Bakit pininturahan ng itim ang gilid? Ang pangit nun. Maayos ang likuran at quarter panel, pero pangit pa rin ang mga gulong. Pasok tayo sa loob. Meron tayong parang, totoo, maraming matitigas na dumi sa pintura ng kotse na to at di sapat ang car wash. Nagbabalat na rin ang leather interior. Normal sa Mustang. Kadiri. Kaya pa ba nating ayusin to? Sana sa likod, hindi singsama ng harap. Matagal nang bukas ang bintana, maraming dumi sa sulok at sira ang swede. Pwede ba nating balatan to para gumanda ang itsura? Siguro gamitan ng labaha para linisin o kaya sunugin ng apoy. Hindi ko rin alam. Aalamin natin kung paano mapapaganda to. May shaker sound system tayo, 6 na bilis manual transmission at speedometer na hanggang 180 mph. Sa tingin ko ito na ang pinakamurang 400 horsepower na nakita ko. Kaya, simulan na natin agad. Alam kong patay na ang baterya. Matagal na rin, kaya ako at ang aking katulong ay maglalagay ng bagong baterya dito. Ilalagay na namin ito dito. Susubukan namin ipasok pero hindi madali. Pasensya na kung makapagmura ako. Nakakainis talaga itong GMF. At pagkatapos ay dadalhin namin ito sa car wash. Para lang magsimula tayo ng malinis. Gusto naming malinis ang sasakyan bago simulan ang trabaho dito. Alam mo, ngayon ko lang din napansin. Katulad ng nakasanayan sa Florida, walang muffler ang Mustang na ito. Ang ganda ng tunog nito, pero kapag walang muffler, ang pangit pakinggan. Dahil walang state inspection sa Florida, halos lahat ng may Mustang ay nag-aalis ng muffler. Muffler! Muffler! Sobrang lakas ng tunog. Rinig kahit malayo. Di ko na maalala tunog ng kotse na ito. Kaya pag nailagay ang baterya, malalaman natin kung gaano kalakas. Ayos ba, Biman? Malamang 8mm na socket yan. Kaya gamitin mo ang 8mm socket set dito at dito. Tanggalin mo yung 2 poste gamit yung toolkit dyan. Papalakihin ko muna itong gulong habang ginagawa mo yan, malapit na akong matapos. Habang hinihigpitan ni Brady ang negative terminal, natutunan niya ang isang nakakainis na leksyon na siya ring naranasan ni Brady. Huwag mong sipain ang socket wrench. Siguraduhin mong nakakandado ang takip kasi isang sipa lang, magugulo na. Mahirap nang ayusin kapag nangyari yon. Natutunan ko na ang leksyon. Oh. Hindi, kasi iniwan mong bukas, nakakabit ang baterya at nakapirmi na. Nakadrive ka na ba ng manual dati? Hindi pa. Sige, matututo ka na. Sakay ka sa upuan ng driver. Kakaklik ko lang ng remote. Subukan mong i-click yung remote agad. Siguraduhin nating may power tayo.
Gusto kong makita na kumikislap ang ilaw, pindutin mo yung unlock ng 2 beses. Ayos, okay na tayo. Siguraduhin mong naka-neutral. Umupo ka muna sa passenger seat. Ay mali, sabi ko passenger seat. Umupo ka sa upuan ng driver. Tama ka, mali ako. Umupo ka muna sa upuan ng driver. Sige, i-adjust mo yung upuan mo paabante hanggat komportable ka at maginhawa ang pakiramdam mo. Ay, nakalimutan ko. May 3 pedal. Siguraduhin mong naka-neutral. Ang neutral ay ibig sabihin, malaya mong magagalaw yung cambio pakaliwat kanan. Hindi siya naka-gear. Hindi. Tapakan mong mabuti ang kaliwang pedal, clutch iyon. O, Ipasok ang susi. Nakatapak ka ba ng todo sa clutch? Hindi preno? Kaliwa yan. yan ang clutch. Ipasok ang susi, buksan ang ignition, paanda rin na. Hawakan mo yung button. Nasaan ang paa mo? Diyan ka lang, nasa clutch ka. Nakadiin ba ng todo gamit ang tsinelas mo? Diinan mo pa. Ikutin mo ang susi, tingnan ang driver. Wala naman akong masyadong ginagawa. Sige, bumaba ka muna. Hawakan mo to, tingnan natin. May 3 pedal, gas, preno, clutch. Idiin ang clutch hanggang sahig para maramdaman ko ito. Maingay ang tambutso, hindi ang makina. Nauubos na ang GoPro battery ko at susunduin ko pa ang mga anak ko sa eskwela. Kaya ilalagay ko muna ito sa trailer at itutuloy ko ito sa susunod na bahagi na bukas na. Kinabukasan, Oras na para alagaan ang Mustang na ito. May sirang bumper at fender doon, konting fiberglass lang. Bawasan ng 8 ang 200. Deal na. Anong pelikula yon? 8 buwan nang nakatingga itong kotse na binili ko. Nililipat-lipat ko lang at pinapakinggan ang tambutso na nagpapangiti sa akin. Walang state inspection sa Florida. At ang kotse na ito ay walang muffler. Diretso ang tambutso sa likod. Dahil taga Florida ako, walang kalawang ang ilalim ng kotse at may independent rear suspension ito. Aayusin natin ang suspension, papalitan ang tambutso at lilinisin ang kotse. Mukhang nasobrahan yata ako kasi lahat ng ito ay ikakabit natin sa Mustang. Kumuha ako ng Speedlab exhaust tips ngayon. Sila ring gumawa ng exhaust cutouts sa isa kong Mustang dati. At may 2 tayong exhaust cutouts. Gustong gusto ko ang tunog ng Mustang kapag bukas ang exhaust. Pero ayoko palaging ganoon habang nagmamaneho. Pero kung gusto ko ng option, boom! Pindutin ko lang yung remote sa loob ng kotse ko at magbubukas na yung balbula. Dito mismo sa exhaust cutout na ito at dito rin sa isang exhaust cutout. May long tube headers ako na dumidiretso sa exhaust cutout at tubes. Pinagkasya rin nila ang exhaust pipes para sa Mustang ko. 2 flash shark mufflers ang nilagay, kaya mas maganda na ngayon ang tunog nito. Kumuha rin ako ng rear diff cover, kaya papalitan natin ang rear diff fluid, tapos kumuha tayo ng flash shark coilovers sa likod at harap. Ngayon, adjustable ang mga coilovers na ito. Ngayon, kasama na sa long tube headers ang mga gasket at lahat ng hardware dito. Lahat ng ito ay ilalagay sa Mustang na yon sa labas. Ang dami nito. Sobrang excited ako tungkol dito. Matagal na rin mula nang huli akong nag-car project at ngayon ko lang maririnig ulit tunog nito. Malinis na ang exhaust at ilalim. Galing ito sa Florida kaya walang kalawang. Kung galing New England ang 13 Mustang na ganito, tiyak bulok na. Pansamantala ko lang nilagay ang exhaust, pero may iba rin itong accessories. Kailangan ko ng extension, tubo at connector. Unahin natin linisin ang kotse at sasamahan mo ako. Pero bago tayo sa car wash, pakinggan mo muna to dahil sobrang napapangiti ako. Ipasok ang mail sa female clutch ng 2 beses sunod-sunod. Nakakainis at maingay ito. Istorbo kahit saan. Pero ayokong palitan. Bakit gustong-gusto ng mga lalaki ang malalakas na tambutso? Ang baduy at nakakainis ng mga sasakyang dumadaan sa tabi ko. Pero gusto ko ring maging ganoon kahit di ko alam bakit. Sige, may amoy dumi at parang malagkit na balot sa buong sasakyan na to. Talagang nakakadiri. Kaya simulan natin sa malinis na umpisa bago natin dalhin sa mekaniko para siya mismo ang mag-inspeksyon. Linisin muna natin ang sasakyan na to at tingnan kung mapapaganda pa natin ng kaunti para mas presentable. Una, imbes gumamit agad ng panglinis ng gulong at mga ionizer sa kahon at iba pa.
Foaming engine degreaser lang ang gagamitin ko para sa makina at buong sasakyan. At lilinisin ko talaga ito ng maayos kasi makikita mo yung amag, mildew at alikabok. Matagal nang nakatambak ang dumi sa sasakyan na to. 6 na buwan ko na itong pagmamay-ari at wala pa akong nagagawa dito. Magsisimula tayo dito at susuriin kung gaano natin ito mapapalinis. Kasama ang gulong, fenders, bumpers, hood at ilalim ng hood. Heto ang makina bago linisin. Tingnan at pahalagahan mo, ilang minuto lang, magbabago na ang itsura ng sasakyan. Kaya hahayaan muna natin itong mababad sandali. Sa tingin ko, nalagyan ko na halos lahat at bumubula na ito. Nililinis bawat parte. Ngayon, ispray natin sa buong sasakyan at gulong. Siguradong magagalit ang mga auto detailer dito. Huhugasan ko ng mabula ang sasakyan at lilinisin ito ng buo. Para sa mga hater at troll, gagawin din natin ang headlight correction sa video. Oo, bumili ako ng 2 lata. Tiningnan ko ang headlight. Mabilis matanggal ang oxidation. Grabe. Ayan na, ganito na itsura ng makina at headlight matapos ang $13. Seryoso, nilinis talaga ng engine degreaser ang headlight ko. Hindi ako makapaniwala. Mas maganda na ang mga gulong. Handa na para liha, handa na para pinturahan, pati ang katawan. Wala na lahat ng sobrang dumi. Kaya sobrang excited ako tungkol dyan. Pupunta tayo sa pangalawang car wash malapit sa kalsada para mapaganda pa ito sa halagang $10. Kakahanap ko lang ng resibo ko sa pagbili. Binili ko ito noong Enero. 2025. Excited na akong simulan na lahat ito. Ngayon, magsimula tayo sa paglilinis ng loob. Iyan ang susunod na hakbang. Ganito ang itsura bago linisin. Itatapon natin lahat ng laman sa loob. Lilinis natin ito gamit ang lahat ng panlinis ng kotse na meron sa susunod na car wash. Kaya sa susunod na eksena, dapat mas maganda na ang itsura nito. Sige, gusto ko marinig ang opinyon mo. Ano ang tumutulo mula sa mga floor mat na ito? Ano yun? Mas grabe pa nito kanina. Sobrang lala na kinailangan kong kunin ang kamera ko. Maitim at parang mapulang kayumanggi ang umaagos sa floor mat. Sobrang dumi ng likod na upuan. Kita pa ang guhit ng seatbelt. Kapag kinuskus ko, puro dumi at grasa. Ang baho, kaya tuloy-tuloy lang ako. Tingnan mo, umaagos pa. Ganyan din buong kotse, tapos pupunasan ko. Tingnan natin pagkatapos. Grabe. Nagsimula na. Heto na ang flash shark parts natin at papasok sa ilalim. Ang saya makita ang kotseng walang kalawang, walang tambutsoto, walang muffler, walang catalytic converter. Diretso lang hanggang headers. Aftermarket ang mga nakakabit dati at papalitan natin ng mga ito. Perpekto pa rin ang mga sahig. Ayos pa ang pad, rotor at boots. Maayos din tie rods. Likod na pad parang bagong palit. Ganito itsura bago palitan. At bababaan pa natin ng kaunti kaysa sa stock na taas. Kaya ibababa pa natin ng konti, tapos na ang Mustang. Bago ko sabihin ang nagastos, tingnan muna natin sa ilalim. Ngayon, may bagong salamin ako dito. At baka maglagay din ako ng seat covers sa passenger side. Maganda ang kinalabasan ng mga upuang ito, pero ayokong ayusin. Tuyo na sila, parang nawala na ang tannins at iba pa. Matigas na ang tela, hindi na malambot o flexible gaya ng leather. Sa tingin ko, may produkto silang panlinis ng dumi sa suwede. Susubukan natin yon at kukuha rin tayo ng bagong shifter knob. Luma na ito kaya kukuha tayo ng bagong shifter knob. Tatanggalin ko na lang ang headliner. Maganda ang makina at ang detail na ginawa ko. Hindi ka panipaniwala, parang bago talaga ang kotse. Sa ilalim ng hood, ang mga headers. Ang ganda ng itsura nila sa ilalim. Bagong baterya, coil over suspension, at kapag sinilip ko sa gulong, dapat makita ko na flash ko. Shark coilovers nandyan na ngayon. Di ko pa ito naririnig tumakbo, kaya tingnan natin sa ilalim kung ano itsura. Tara, hanggang dulo. Hinang nila lahat imbes na gumamit ng clamp, kaya ayos yon. Nandyan ang flash shark mufflers ko diretso sa exhaust tips, pati speed lab exhaust tips sa magkabilang gilid.
Kita mo ginawa nila. Yung diff cover, yung bagong-bagong diff fluids, at yung exhaust na dumadaan sa ilalim ng gas tank dyan. Kaya lahat yan ay tinabas para magkasya. Kaya ipinadala sa akin na ganyan para swak na swak dyan. Di ko pa naririnig tumakbo to, kaya tignan natin tunog niya. Mas maganda na tunog niyan ngayon. Talo na ako sa Mustang na yan, pero sulit pa rin ang bili ko. Baka may kita pa rin ako. Nagpalit kami ng langis, naglagay ng totoong rear diff cover at nag-refill ng fluid. Headers, H-pipe exhaust, 2 muffler at tambutso. Inabot sila ng 1 buwan. Nakatinggal lang doon ng matagal, 1 buwan bago nila natapos. At siningil nila ako ng $3,000. Kaya nagbayad ako ng mga 4,000 para sa buong kotse. Tapos nagbayad pa ako sa kanila ng $3,000 para ikabit ang tambutso, pati na rin ang coilovers. Nagkabit din sila ng coilover, 3,000 ang bayad para sa pagkabit ng coilovers at tambutso na ang galing. Pero sa malas, hindi naman tumataas ang presyo ng kotse. Hindi rin ako makakakuha ng dagdag na $3,000 dahil lang sa bagong coilovers at tambutso. Kaya sa usapang bentahan at kita, hindi sulit palitan. Ayos pa ang suspension, hindi ko kailangan palitan ang coilovers. Maayos ang likurang differential fluid at may takip na. Kung bibili ka ngayon, bago na ang fluid sa likurang differential at napalitan na rin ang langis. Kailangan ring ayusin ang tambutso. Walang mufflers yon, kaya dapat pinalitan ko na lang kung ibebenta. Kung astig ang usapan, kung akin ang kotse, panalo ang tambutso at coilovers. 1 buwan akong doon, siningil ako ng hindi pinaalam. Paano ko tatanungin kung per oras ang singil? Ako ang nagbigay ng lahat ng pyesa para sa tambutso. Hindi ko alam na sisingilin ako ng shop ng $3,000 para ikabit. Nasisira sa kikitain ko. Ewan ko kung ano pa ang natira. Malalaman natin sa huli. Basta may natitira pang pera. Sana yung 3,000 napunta na lang sa akin kung nagpakabit ako ng $500 na muffler. Dito ko namimiss ang sarili kong shop na wala lahat ng kita ko, sila pa ang kumita. Ang pangit talaga. Kaya pala may bitak ang likurang gulong ng Mustang. Dapat bibili ako ng 4 na bagong gulong at papakulayan ng rim, pero mas mura pala bumili ng second hand na set na maganda pa ang tires. Naghahanap ako sa marketplace ng Wrangler, Jeep Wrangler, Chevy Pickup, Cadillac o GMC truck, SUV at Ford Mustang na gulong. Maraming pares sa marketplace, kaya pumunta ako ron. May nakita kaming set na mukhang galing Gran Turismo, kaya pupuntahan namin para tingnan. Maganda naman ang takbo ng Mustang. Siguro mga 30 minuto na tayo sa video na to. Hindi ko kayo bibitinin. Heto na tayo ngayon. Malinis na makina, bagong baterya, tambutso, at coilover sa lahat ng gulong. Salamat kay Flash Shark. Nailagay na natin ang bagong gulong at tires na mas makitid at malayo ang sukat. Pero ibinabalik natin sa stock kaya mukha na ulit itong kotse na galing sa pabrika na maganda naman. Sa next video, magpapasya tayo kung maglalagay ng seat covers o aayusin ang upuan. Gagamit tayo ng clay bar, compound, at polish para subukang pagandahin ang pintura. Naglagay na rin ako ng bagong lug nuts. Itong mga spline dito ay tinatawag na spline drive sockets. Para silang wheel locks, kaya bawat lug nut may lock, hindi lang karaniwang lug nuts at hindi lang isa ang wheel lock. Mahalagang itago ang spline drive socket mo sa glove box o loob ng kotse. Kapag nawala mo ito at nagpa-service o nagpalit ng gulong, hindi nila matatanggal ang lug nuts kung wala ang susi. Tungkol naman sa bubong, makikita mo mismo sa loob ng kotse at sa ibabaw ng kotse. Tinanggal ko na yung sunshade, hindi na kasi maayos. Wala na yun ngayon. At sa tingin ko ay maganda naman ang itsura niya ngayon. Susunod na video. Kukuha tayo ng bagong shift knob at itutuloy ang project lift para matapos ang kotse. Sinabi ko ring papalitan ko ang fender. Tinanggal namin ang orihinal na fender at nakahanap ako ng kaparehong kulay na factory fender sa junkyard. Papunta na yon at ikakabit natin. Sa ganun, di na kailangan bumili ng bagong itim at papinturahan para mag-match sa silver. Na hindi naman mangyayari kasi ilang taon na itong kotse, kupas na ang silver, hindi ko talaga mapapantayan ang silver ng kotse na to. Halata talagang repainted ang fender ng kotse, kaya second hand na lang binili namin na mas bagay. Tinukso nyo ako sa pag-aayos ng headlight, pero ang ganda ng resulta. Di na kinailangang palitan, inayos lang at astig na ngayon. Ang problema ko dito, yung pagpapakabit ng exhaust at coilovers, umabot ng $3,000.
$4,500 lang ang binayad ko para sa kotse. Kaya mahalagang malaman muna ang presyo bago magpagawa. Nasa shop yung kotse ng mahigit 1 buwan. Halos 1 buwan at kalahati itong nakatingga sa repair shop. Pagkatapos kong makuha ulit, siningil nila ako ng $3,000 para sa trabaho kahit ako ang nagbigay ng lahat ng pyesa. Dahil kay Flash Shark, nagastos ko na $7,500 sa kotse na to, pati baterya at oras. Pero sulit para sa Mustang Gran Turismo na may 400 plus horsepower. Pero yung 3,000 na yun na lahat ng kita ko, kaya nandito na ako sa puntong to. Gagawin ko na lang ba itong drift car at ako na lang ang mag-e-enjoy o susubukan ko pa ring ibenta? Pag natapos namin to, baka umabot ng $10,000-12,000 ang halaga. Interesado akong malaman kung ano ang tingin nyo. Kaya, part 2. Tatapusin namin ang kotse na to at sana makapagdesisyon na ako na isa sa alang-alang ko base sa mga komento nyo. Dapat ba nating gawing drift car to? Tapos magkakaroon ako ng 400 horsepower na laruan sa ilalim ng 10,000. O ibebenta na lang natin, kumita at mag-move on? Masarap din ang tubo at wala rin akong masyadong espasyo pero napapasaya ako ng kotse. Hindi ko alam, ano kaya ang gagawin nyo? Salamat sa panonood. Sabihin nyo sa akin ang nagustuhan at hindi nagustuhan nyo. Malaking tulong ang thumbs up sa performance ng videos. Salamat sa suporta at panonood. Kita-kits sa part 2. Paalam. Kaya itong mga ito ay galing sa isang bagay na astig sa garahe. Mukhang isang 67 o 68 fastback pero hindi talaga iyon. Totoo. Nakakainis talaga ang murang Wrangler top na to. Ang laki ng espasyo na kinakain. Kumpleto na rin ako sa pyesa para sa Mustang na to.